Hindi lang minsan kung bahain ang Kalakhang, Maynila. Kaya naman ang architect at urban planner na si June Palafox gumawa na ng 23 panukala kung paano mapaghandaan ang epekto ng baha. Pag-uusapan natin ang ilan sa mga suggestions niya. Magandang umaga, Architect Palafox. Good morning, and thank you for inviting me here, Howie, and the opportunity to share. Matagal na kayo nag-a-analyze nitong mga baha sa Maynila. Yung mula nung Ondoy, may mga recommendations kayo. Umpisahan natin sa ano na nagawa ng pamahalaan mula nung naganap yung Ondoy noong 2009? Siguro hindi ko po alam yung iba, no? Pero ang na-notice ko lang, better response na. Salamat sa mga sundalo, mga kapulisan, sa mga volunteers. Human response ito? Human response. And then yung hazard mapping. Hazard mapping? Pero marami pang gagawin. Kasi sa rekomendasyon natin, hindi lang hazard mapping for flooding, even for earthquakes. Especially our evacuation areas of mga public schools. May mga recommendations kayo tungkol naman sa infrastructure kasi malaking problema sa infrastructure sa Metro Manila kaya rin nagbabaha. Opo, inaaral ko pa yan nung estudyante pa ako ng architecture sa UST. Then, master's degree ko sa UP ng environmental planning. Kaya naman ako nasama sa 2 years sa gobyerno, nagbayad lang ako ng UN scholarship grant ko sa UP. Kaya in the 70s pa, inaaral ko na. And then, after, nagbigay ako sa gobyerno, the past administration and this administration, 83 recommendations. 23 po for flooding, then the others for other disasters. Okay, may nakikita ngayon ng mga manonood itong mapa ng Metro Manila galing sa inyo. Itong areas suitable and unsuitable for new expansion. Ibig sabihin, may mga lugar na dapat wala ng development. Mukhang itong nasa eastern side, no? Dapat dyan, hindi na dinidevelop ang sinasabi nyo? Opo. That was Metro Plan Manila. It was a World Bank funded project of which I was the team leader for development planning. Kasama natin yan, interagency, under Secretary of Public Works, Transportation, Communications, David Consunhi. So, inanalyze namin ng Metro Manila, there are areas, in fact, pinagbawal sa amin gamitin yung word unsuitable. Less suitable na lang daw. So, we told government that time, yung Dargad area, if you allow development to take place, you must put first in place the necessary infrastructure. Like on the right side, Marikina Valley and Laguna Lakeshore, alam na natin noon, 1919 flooding at saka 1972 flooding, binabahayan up to 20 meters. And nagtaka tayo, inalaw na development doon, 9 meters high na houses lang. Bakit hindi sinabihan yung mga builders? There are 42 signatures to approve a permit here. And sana na-warn sila. Okay, doon sa mga recommendations nyo, yung isa doon ay gumawa pa ng drainage or artificial drainage mula sa Laguna Lake. Kasi meron ng manggahan na floodway. May recommendation na dagdagan pa yan ng isa pa, ang malaking floodway sa Parañaque. From Laguna Lake to Manila Bay. Bakit kailangan na to? Nasabi ko after Ondoy, without a spillway or a smart tunnel, Laguna Lake is like a toilet without a flush. Or a big bathtub with 23 faucets, 23 rivers from Mangan flood without a drain. Pero di ba Pasig River ay natural drainage system yan ng Laguna Lake? Yeah, kasi po nung Ondoy, 4,600 cubic meters per second or thereabouts ang bumagsak na floodwaters sa Kinalbong Kabundukan. Ang capacity ng Pasig River, 600 cubic meters per second lang. So, saan napunta yung 4,000 cubic meters per second na baha? It flooded 80,000 hectares of urban land around Laguna Lake and the river banks. 80,000 hectares of urban land, mas malaki pa sa Singapore. Singapore is only 71,000 hectares of land. Okay, yung pinapanood ngayon sa TV, itong sinasabi niyong kailangan ng bagong drainage, itong Laguna Bay. Of course, this is a very small scale, no? So, ang sinasabi niyo ay pag dumami yung tubig dyan sa Laguna de Bay dahil sa ulan na bumababa galing sa mga bundok, no? Walang exit mula sa Laguna de Bay, maliban sa Pasig River at saka yung manggahan. Yeah. Nung after Ondoy, nakausap natin yung mga public works engineers. Pag ginawa raw yan, ang flooding around Laguna Lake would have been reduced to 20 days. Anong flooding doon? Up to 6 months. Imagine 6 months of flooding. Pag ginawa raw yan, 20 days na lang. Ang Kuala Lumpur, meron silang smart tunnel. And na-alleviate yung flooding nila. Kung kaya ng Malaysians,
Bakit hindi namin kaya mga Pilipino? Okay, major infrastructure yan. Anong balita kung bakit hindi pa maumpisahan itong napakakailangan, sinasabi niyo, napakakailangan na bagong floodway? Yeah. We need a political decision po. And on the bright side of it naman, si LLDA GM Secretary Acosta and Laguna Governor Ejercito, champion na raw na yan. Kaya there's a positive development. At least meron ng political leaders supporting that idea. Hindi ko original sa akin ito. USAID, UNDP, World Bank. Pero itong kasulukuyang administrasyon, ano ba sa tingin nyo ang flood control plan nito? Dahil pumasok itong administrasyon 2010, ilang buwan lang ang pagkatapos ng Ondoy. So sariwa pa yung alaala ng Ondoy, no? Nung pumasok yung administrasyong Aquino. So ano yung mga naririnig nyo na gustong gawin? May plano ba? Si Public Works Secretary Babe Singson, hindi ko pa nakakausap recently, but I think he's a very good man, a very good Public Works Secretary. Siguro nahihirapan lang siya to maneuvering the bureaucratic red tape and too much politics. Okay. So, aside from the floodway, may recommendations din kayo na yung adaptive infrastructure naman, yung sinasabi niyo sa mga low-lying at flood-prone mga cities, kailangan may elevated walkways katulad ng Venice. yung halimbawa dito lang sa Metro Manila, alam natin na yung MMDA gumagawa ng mga elevated walkways, no? Hindi lang papuntang MRT. Pero yung halimbawa dito sa EDSA, no? Sa Aurora Boulevard, may parang network of elevated walkways dyan, pero syempre, pagbaba, baha pa rin, ano? May proposal ho tayo dyan na reject daw o hindi pa dinidesisyonan ng MMDA. Pero San Juan Mayor, Vice Mayor, City Council, we're going to elevate San Juan, especially along sa San Juan River. Gumagawa kami ng flood zoning overlay. So dapat mga building officials, city engineers now, barangay captains, gumawa ng flood zoning map, overlay over the existing zoning. Sa San Juan, will propose elevated monorails, elevated walkways, interconnected buong city. Sa Venice, maski binabahang Venice, may mga tourists kasi alam nila pag nagbabaha, nandun na yung network of elevated walkways. So, sinasabi nyo, hindi naman unique ang Metro Manila in terms of being flood-prone, ano? May mga ibang syudad sa mundo na nakapag-adapt na, like nabanggit nyo yung Venice, Singapore, alam ko sa Holland ay below sea level yung maraming lugar dyan, no? Pero dahil may engineering solution sila at nag-invest sila sa mga flood control systems, ngayon, ano bang sitwasyon sa ibang lugar? Ang Holland po, Netherlands, they plan for the next 500 years flooding nila. Tayo, 25 years lang. Design criteria ng Public Works, mga pipes. And sa Singapore, they have 17 rainwater harvesting facility, reservoir. Kaya ng ginawa ni na Babe Singson nung nasa private sector pa siya, yung under Burgos Circle, there's a big cistern there kasing taas ng... Dito sa fort? Sa fort. Pwede rin i-flood-free ang design. Like Rockwell, tayong architecture yan na So may mga lugar pala sa Metro Manila na may magandang flood control system. Okay, like ano bang pwedeng maging modelo? Dito lang sa Metro Manila. Metro Manila, Rockwell. Apat okay. ang basement niyan, katabi ng Pasig River. Hindi binabaha. Because we have responsible clients na they wanted it flood-free. And even sa earthquake, hindi lang structural code ng Pilipinas ang ginamit. Ginamit din yung structural code ng Japan, California, and Taiwan. Nabanggit niyo Rockwell tsaka the fort. Unfortunately, mga mayayaman lang ang nakatira dyan, ano? So dito sa mga lugar na mga may hirap talagang napakahina ng flood control systems. Yung mga public schools, ano, siguro under their basketball courts or playgrounds, gumawa ng rainwater harvesting facility. Sabi nga ni attorney... Makakatulong yun sa flood control. Oo, kasi building code ng iba required. Sabi sa akin ni attorney Tony Oposa, interviewin niyo, may presidential decree pala, every barangay must have a rainwater harvesting facility. Gaya nung ginawa sa fort. Pwede rin, maski sa ilalim ng... napakaraming tubig sa baha. Sapat ba yung rainwater collecting facility? Simulan sa kabundukan. Bago mga subdivision sa taas, bago bumaba yung tubig, i-hold muna nila in the meantime na ang daming baha. And they could... At least mababawasan yung bumababa. And you can recycle that for firefighting, irrigation, and... So itong cisterns, mga underground containers? Underground, pwedeng open, ano rin. And sa Singapore, yung marina, iinumin ng Singaporeans yan. In the meantime na hindi pa nila iinumin, matitreat, it becomes a waterfront prime real estate overlooking the water. Singapore has 17 of this. And sa building code ng Singapore, simula sa green roof,
mag-harvest na ng rainwater. Baba ng building, may rainwater harvesting. A series of rainwater harvesting facilities. Bawat bahay, pwede rin yan. Tapos yung mga gumawa na ng flood zoning map sana, all barangay and cities and communities, then i-overlay yan sa zoning map. Iba dapat ang building code or regulations, lahat ng flooded area. Pwede, like binabaha yung ground floor mo, hayaan mo na mabaha, yung electrical system mo, iangat mo na lang. O kaya kung may gazebo ka, make a floating house na lang. And even houses can float. Tapos yung mga buildings, on stilts na lang. Para sa ilalim, pwede mabaha. So, ang sinasabi nyo, mula dun sa karaniwang bahay hanggang dun sa mga malalaking real estate development, pati na rin mga building, malalaking Pwede building, nga. kailangan ng i-adapt para sa isang flood-prone syudad tulad natin. Pwede pati mga informal settlers, yung mga drums, yung galing sa bubong, ilagay na sa drums. Pwede pa magamit yan sa Hindi naman firefighting. magastos itong mga adaptive systems na to Pwede- kasi pwedeng sabihin pwede eh, nga. Yeah. kailangan Mga- na malaking budget para sa mga Pwede solusyon na to. mga recycled drums or ano and so on. You can collect the water. Okay, tulad nitong galing din sa inyo to, no? Mga drawing ng sinasabi niyong ito floating homes, no? So, Kasi- is it worth investing in a floating home kung sakaling, once every year or once every several years lang naman bumabaha ng ganon? Ano ba yung kailangan para magkaroon ng isang floating home? Kasi eto, Monday after Ondoy, nag-design competition ng 100 architects ko sa Palafox Associates. Kasi 6 of them with flood victims. Siguro ngayon, pwedeng gawin, yung mga architectural schools, buong Pilipinas, mag-design competition ng mga estudyante nila. And we'll have a lot of students. Siguro mga naval architects, sumama na sa architects, and then mga engineers natin, tulong-tulong na tayo. Okay, halimbawa ito, no? Ano ba yung mga drum yan, Mga ano? drum, Yung floating pwede. mechanism sa ilalim ng Pwedeng bahay, drum, oo. mga drum yan. So, Oo. hindi kaya pag ordinaryong baha lang maanod na yung buong bahay dahil lumulutang na? You can anchor it. Okay. Like sa Seattle, there are floating communities on Mga the lake. steel anchors, no? Para Pwede hindi- mo, parang boat. You can anchor it. Para hindi ka mag-squat sa kapitbahay mo. Okay, magkano po yung design na ganyan? At saka, ano bang... Kami nga, binovolunteer na namin na mag-email sa amin, padala na namin yung mga concept design, but they have to talk to their own engineers. okay, yung paggawa ng isang maliit na bahay na adapted for Adapted. flood, Maybe malaki, magkano ba yung idadagdag doon sa ordinary Yeah, construction? I'll have to get that estimate from our engineers. And alimbawa yung mga Gawad Kalinga ngayon or Habitat for Humanity. Dapat siguro may mga design. Yung halimbawa yan, marami silang pinapagawang public housing or housing for low-income families, no? Integrated na ba yung flood adaptation dyan sa I'm mga not design na yan? aware of. In fact, may mga ginagawa kaming housing for the urban poor along the Esteros, along Pasig River. Green architecture pa. Binigay na namin, tawag ko, patriotic architecture. Binibigay na namin sa urban poor. So nagawa na ito? Oh, may design- and, may design and how na did kami. they cope with the floods? Like along Estero de Paco, Estero de San Miguel, along Pasig River, mga design na tayo. Like sa ground floor nila, parking na lang ng tricycle. Ito ho, may Ito. isa pang design Ito. galing din sa architectural firm ninyo na Opo. well, ito multi-level. Ito pang middle class na siguro or even upper class, no? Dahil siguro, multi-level na yung bahay, may kotse pa sa ilalim. So, ang sinasabi nyo ay in case of emergency, meron silang paraan para ma-save yung sarili. Hindi, ibig sabihin, hindi na kailangang umakyat ng bubong. Dahil may meron silang parang veranda kung saan sila pwedeng sumilong, no? Ang dami ho na rin designer. Meron pa isa, every floor may manhole ka, may pulley sa taas, para yung grand piano mo, pwede mo na itaas. Pero ang ina-assume dito, ang pag-rescue sa mga tao, Helicopter. no? May design yun rin kami, na ang roofing mo, pwede yun na ang boat mo. You don't detach it, para may raft ka na. Ang dami ho namin design. Ginawa kong one Monday morning lang. Sige, wag muna rin gumawa ng mga projects natin iba. Let's say internal design competition. And some of this came from very young architects. Oo. And siguro lahat na ng architectural schools. So many of these designs were made after Ondoy, Well, no? one morning after Ondoy. One morning. Okay. Ondoy was 2009, no? September Three years 26. ago. Meron na bang mga bahay na ganyan mula nung Meron 2009? no, kasi pati after that, yung Typhoon Frank sa Iloilo. Nagkataon naman nun, Iloilo City, hinar kami na urban planners to do their land use and zoning. And pinopose namin, kausap ko yung mga local architects and naval architects in Iloilo. Kanya-kanyang design. Kausap na rin nila yung mga manufacturers ng boats.
Yeah. So ngayon, siguro, tayo mga arkitekto, we talk with the manufacturer ng boats. Ang daming floating cities na in the world. Na Okay, propose ko pa nga, Manila Bay, bandang Cavite, floating cities na lang para pwede pa rin may talaba sa ilalim. Ang conclusion ko lang, sir, no, if I may, Ondoy was such a traumatic experience in Yes. 2009. 3 years ago, parang mahabang panahon na rin para maggumawa ng mga ganitong klaseng solusyon. No? Pero parang wala ako masyadong napapansin talaga na solutions on the ground. Mabagal po tayo. From concept to commitment, ang tagal. By the time you get the commitment, iba na yung presidente. From commitment to completion, ang tagal. And I think biggest problem natin, nung presidente ako ng Management Association of the Philippines last year, the biggest problem in our country is really cultivating a culture of integrity, addressing corruption, criminality, and So climate corruption change. pa rin ang problema. Halimbawa, mayroong pork barrel. Sabihin sa contractor, sa akin ng 26%. Saan binawas ng contractor yung 26%? Mas mababa yung bridge. Kaya ngayon, when I go to the provinces, I look for a foreign-funded project, usually 1 meter higher than the highest flood yan. Yung pork barrel-funded project, I don't rely on them. Isa pang indicator ko, pumunta ako sa mga lumang simbahan. Kasi the Spanish friars, they make sure the tabernacle and the altar will never be flooded. Yun ang 100-year flooding ko. Kaya yung mga altar matataas. Altar, hindi no? binabaha. Yung mga lumang simbahan na, hindi mga bagong simbahan. Kaya, mga ancestors natin, silong. Kaya, yung silong nila pwede mabaha. Pag walang baha, it's an activity center for the Okay, family. so Ondoy was a major wake-up call. Itong habagat na baha is another wake-up call. Are we waking up finally Yeah, sa we should tingin mo? wake up. Ano pa bang kailangan mangyari bago tayo gumising? Tayo, may colonial mentality. Ako local lang. Nakapagtrabaho na ako sa 37 countries. Pinakinggan ako, binayaran pa ako generously. And colonial mentality tayo. Balak ko itong rekomendasyon ko, ibigay ko na lang sa foreigners. Mag-hire tayo ng foreigners, gamitin nila, kopyahin nila ang rekomendasyon. Colonial mentality tayo. Yung mga floating houses naman, si Brad Pitt, meron siyang floating house sa New Orleans. Kopyahin na lang natin si Brad Pitt. Huwag na kasi Jun Palafox kasi local lang siya. I don't have blonde hair and blue eyes. So, maski na pagturo tayo sa Harvard, hindi pa rin tayo puti. May colonial mentality eh. And really, biggest problem right now, corruption. Core comes from two Latin words, core, the heart, rapture, to break the heart. That's why we are a broken-hearted society. Well, okay. I mean, itong administrasyon ito, anti-corruption yung platform. So let's see kung ano magiging response nila sa itong monsoon na baha. Ang problema rin natin, sabi nga ng foreign observer, we're 100 million Filipinos. Only 1% are corrupt, the 99% are cowards. So if you don't report And victims. If you don't report corruption, practically a sin of omission. Practically the same as sin of commission. Okay. On that less than hopeful note. Na meron pa rin hope. Kasi sabi nga, one of my professors sa Harvard din, this century is a re-century, R-E. Reimagine, replan, re-engineer, recycle, reduce, redevelop, renew, hopefully, renaissance. And hopefully we can go beyond the slogans. No? Opo. Sige. Okay, maraming salamat, Architect Felino June Palafox Jr.